Ito ang huling araw na dapat si Tony Snell makapag-sign sa isang NBA team para magkaroon siya ng 10 years in service. Yun ay para naman sa retirement benefits na si Tony Snell naman ay nasa G League team ng Celtics. Nag-appeal na rin si Charles Barkley at yung ibang host ng Inside the NBA na isign itong si Tony Snell. Ito ay para sa dalawang anak niyang lalaki na merong sakit na ASD. Yun ang purpose talaga niya kaya gusto makabalik sa NBA. Napili siya noong 2013 bilang number 20 sa draft ng Bulls. Ang pinamagandang season ni Tony Snell ay nung Milwaukee Bucks ng 2017 season. Siya din yung player dati na nagkaroon ng 0 stats sa loob ng 28 minutes noong February 24, 2017 versus Utah Jazz. Dalawang player lang sa buong history so far ang mayroong ganong stats. Yung isa pa si Joel Anthony ng Miami Heat. Huli pa siya nakapaglaro sa NBA noong 2022 para sa Portland at Pelicans. Siya yung naging part ng trade para kay Mr. President CJ McCollum na nakuha ng New Orleans. Sumubok din siya mag-workout noon para sa Golden State noong mga August kaso hindi nga siya napili dahil marami din siya mga kasabayang mga player. Ito rin kasi yung rule na hinahabol talaga ni Tony Snell para sa mga retired players. Nung panahon ni na LeBron, CP3, Caron Butler at James Jones bilang President at Vice President ng Player Association, inimprove kasi nila yung mga benefits para sa mga retired player. Bago sina CP3, LeBron, James Jones at Caron Butler ang head ng Player Association, ang isang player may minimum na 3 to 4 years in service sa NBA para makakuha siya ng pensyon. $300 to $400 per year in service a month. So ibig sabihin kung ang isang player naglaro ng 10 years, meron siyang $4,000 na pwede makuhang additional pension kada buwan. Sa panahon ni na CP3, inangat yon sa $500 to $800 per year in service a month. So ibig sabihin kung ang isang player naglaro ng 10 taon, makakakuha siya ng additional na $8,000. Makukuha din ng player yon kapag pumatak siya ng edad na 45 years old. Doon kasi siya pwede mag-apply ng pension. In-apply din nila sa bagong rule or bagong benefits ng isang retired player kapag naglaro ng minimum na 10 years, makakakuha siya ng max kasama doon ang healthcare sa buong pamilya, sakop din yung mga anak at asawa. Kasama din dito ang educational program kung ang isang player after ng kanyang retirement gustong bumalik sa pag-aaral. Pwedeng i-reimburse yung tuition fee niya. Hindi rin naman nabanggit doon kung kasama yung dependent. Ang nag-add kasi ng benefits na yan bukod kina LeBron at CP3, kasama nila si Paul Pierce, Wade, KD at Steph. Kapag pumatak ng 62 years old ang isang player, makakakuha ng $215,000 annually. So base yan ngayong taon, pwede pang umangat yan. Ang nakukuha naman ng below 10 years in service, nasa around $60,000. So mga 2021 pa to. Si Tony Snell nangangailangan talaga para sa anak niya. Kaso nga lang, yung ibang retired player, inabuso kasi yung benefits ng NBA. Kaagaling pa lang kasi ng NBA or Player Association sa isang major fraud. 18 players ang nahuli ng dadaya ng kanilang healthcare insurance para makakuha ng pera. Total na $4 million ang nakulimbat ng mga retired players na yon. Yung isa sa nakulong doon si Keyon Dooling na nakareceive ng 2.5 taon sa kulungan. Nahuli din si Glenn Baby Davis, yung pinaiyak dati ni Kevin Garnett. Ang pasimuno di umano ng fraud na yon si Terrence Williams. So matagal ng player yon. Nahuli kasi yung ibang players doon na ilang beses nagpagawa ng ngipin. Naghinala yung insurance kasi nga paulit-ulit na ginagawa. Doon na nakita na nandadaya yung ibang retired players, nasa 20 ang nakita nung una at 18 yung kinasuhan. Si Tony Snell nakalaro naman ng 9 season, cover na siya for life sa health insurance base sa nakalagay sa rule nila. Pero kailangan niya pa ng 1 taon para 10 years at makover naman yung anak at asawa niya. 13 taon pa kasi ang iintayin talaga ni Tony Snell para doon sa pension. Pero doon sa health insurance, pwede na kasi siya makover doon kung sakaling mapapirma siya. Hindi lang naman ngayong season yan, pwede pa rin naman sa susunod na taon. Kasi kung ngayong taon siya, papipirmahin ng kontrata, dapat matapos niya yon hanggang regular season or end ng regular season pala.